welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa lahat ng mga academy students. Yon, konti, mga busog na kasi. Kaya, magandang tanghali po sa lahat, and of course sa lahat ng ating mga kapatiran na sumusubaybay na po ngayon sa ating programa, and of course sa lahat ng mga young people, team focus and team preparation. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali. And of course, sa ating north, south, east, and west corner ng ating simbahan, magandang tanghali po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko. Hindi ko alam kung anong nangyari dito sa boses ko. Kagabi pa ito nagsimula. Okay lang, may malamig na tubig naman tayo dito. Alright, so sa lahat ng mga nanonood na po ngayon at sumusubaybay sa ating pong programa, magandang tanghali po sa inyo. And just like what we're always doing, no, mga kapatid, ay the very purpose of this program ay wala pong iba kundi tayo po ay matuto ng salita ng Diyos, prinsipyo mula sa salita ng Diyos, at hindi natin pag-uusapan dito ang paano natin ikukundina ang isang tao. Kaya nga ito ay programa na nakadisenyo para sa mga kabataan, sapagkat a lot of young people nowadays are having their own kinds of programs. So it is much better for us as a church to have a program. Kaya sa lahat ng mga kapatiran natin na kabataan na ngayon ay sumusubaybay, ay magandang tanghali po. Sa lahat ng mga adults na nandiyan dyan, ay magandang tanghali. Nakikita ko dito sila Ma'am Blessy May, Ma'am Joy Estolonio, sila Sir Prudy. Sir Prudy, magandang tanghali po sa inyo. And of course, si Brother Ruben Obido, shout out sa mga kasama mo dyan sa trabaho. Meron pa ba, Sir John? Ay, angat mo nga, Sir John. Lobat kasi yung iPad natin eh. Yan, si Ma'am Jessica. Magandang tanghali po. Meron pa ba dyan, Sir John? Si Ma'am Ed, si Doc Fernandez, at si Filomena Baal. Yan, amen. Sir Jeffrey Onsat, Emil Balicuatro. Yan, si Ma'am Mirna, Ma'am Gemma Krampatanda, at Sir John Bear, Ma'am Rosalinda. Yan, magandang tanghali. Si Rica May. At si Ma'am Joyce Alvarez, Ma'am Helen, si Janine Casamayor. Yan, magandang sabi ni Sir Rudy Casamayor. Ay, sabi ni Sir Rudy, sabi ni Sir RG. Si Casamayor. Sir Emilio Daep, magandang tanghali sa inyo, Sir Emilio, and Ma'am Cecil Cantuba. And of course, syempre sa lahat ng Southeast family, chosen generation, I hope and by any means necessary ay makapanood kayo ng programa natin. And sa lahat din ng mga men rescuers at sa lahat ng mga prayer warriors ng aming area, and of course sa aking asawa, Mami Shobe and baby LG. Yan, si Mabelia, dyan na sila Chanel. Yan, and digit sa lahat, syempre, shoutout pala sa mga Baptist builders na nandiyan dyan, nagme-merienda. Sir Rapi at sa inyong mga kasamahan dyan, nagme-merienda sila dito ngayon sa labas. No po? And of course, syempre, shoutout sa ating mahal na pastor at continue to pray for him. And I think nag-send sa akin ng picture si Sir Daniel. Yan. At nandun na po ang ating mahal na pastor sa Australia. Kaya bukas balik niya rin. Yan. Bukas. O nga. Dito siya sa linggo. Kaya talaga. Oh. Cherries. Okay. Okay. At tayo po ay magtutuloy-tuloy. Alam nyo, pag paiba-iba talaga ang panahon, medyo maapektuhan ka talaga ng sa lalamunan, no? Kaya, pero salamat sa Panginoon na tayo po ay may pagkakataon lagi na magkaroon ng opportunity to share the principles of the Word of God. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon. No, nakaraan, team focus and team preparation, we had a great topic. And ngayon ay meron tayong magandang pag-uusapan because pinag-uusapan natin dito ang backup ng ating commitment. Siguro next Thursday mag-i-invite tayo ng kasi baka maalanganin tayo next Thursday.
Yeah, kaya mag-invite natin Sir Vince. Bahala na kayo kung manonood. Yeah, wala tayong sound card ngayon. Yung sound card natin may sakit. Oo, kaya ngayon po, maganda pag-aaralan natin, no? Team focus and team preparation, which is I want you to focus your attention on this matter. Napagkat ako ay naniniwala na itong ating pag-uusapan ngayon, since that we're talking about the backup of our commitment, no? Ay ito ay pagpapahayag ng patungkol sa ano ba ang pwede nating gawin kapag dumating sa alanganing punto ang ating commitment. No? I do believe na walang makakapigil sa commitment natin sa Diyos. Pero alam niyo po ba, that's why the only key then, or the only thing then na the only thing din na merong sasalo sa commitment mo is none other than the principles of the Word of God. Kaya nga nandoon lahat ng mga bagay na dapat nating seryosohin, mga bagay na dapat nating gawin upang ang commitment natin ay hindi manghina. Kaya na one of the backups of the commitment, I hope na itong programa na ito ay siseryosohin ito ng team focus and team preparation. No? So, one of the backups ng ating commitment is none other than contentment. Okay? Alam niyo po, maliwanag ang sabi ng Bible, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. No? Dahil itong bagay po na ito, ang makikita po natin dito mga kapatid, na tanging kay Kristo lamang at tanging Diyos lang ang magdadala sa atin sa kaduluduluhan ng ating commitment. It means the only person that can bring our commitment to pass and that can bring our commitment into reality is none other than God. Aside from Him, wala na po. No? Kaya nga nandiyan dyan ang kanyang salita na siyang naggagabay sa atin upang makita pa ng mga kabataan ngayon ang kahalagahan ng commitment. From the very beginning of this topic, nandoon tayo na sinasabi natin huwag kayong matakot na gumawa ng commitment. Kasi kapag gumawa ka ng commitment, tandaan mo, it involves your life. Sabi nga ng ating mahal na pastor, it involves your life. Your very life should be involved in it. Okay? Na pag hindi mo sinabi, hindi ka pwede magsabi na ito ay commitment and then I will give my commitment half of my life to it. Kumbaga sabi ko nga nung nakaraan 50-50 pa kayo ng Diyos. No, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Wag nating i-50-50 ang Diyos. Bakit? Sapagkat hindi yan makakatulong sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya nga nais kong sabihin sa bawat young people na nakikinig ngayon, if you're listening right now, team focus and team preparation, ay make sure that when you made a commitment, your life is involved. Your life is involved. Huwag niyong kakalimutan yan, team focus and team preparation. Alam niyo, nakakatuwa na mayroong mga kabataan na seryoso sa pag-aaral nila. No? Nakakatuwa kasi ako po ay isa sa mga ako po ang nag-i-interview sa mga pumapasok sa PSS, and I am so blessed na makakita, and I'm so proud of those young people na handa nilang iwanan ang labas para lang makapag-aral sa Bible School. The promising career is very important sa panahon ngayon, di ba? O kung titingnan mo, pambira, ito na yung pinaka gusto mo mangyari, pero wala nang, mas pinipili nila at alam nila na wala nang best pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga nandoon yung iba na they are trying to give up their study outside and pumasok pa ulit dito sa college, dito sa Bible School. Kaya nandoon, no? Grabe ang kanilang pagpupursige. Nakakatuwa makakita ng mga ganong klaseng kabataan. And as you all notice, brethren, makikita mo doon na kapag ang isang kabataan talaga nagseryoso, kaya niyang seryosohin ang buhay. Kaya nga makikita natin dyan, ang sabi ng Bible, it is very much important to have contentment. Pero ang sabi ng Bible, ito maganda. Haluan mo ng 1 Timothy chapter number 6, verse number 6. But godliness with contentment is great gain.
Now, the great gain is not just contentment alone, but great gain is with godliness, with contentment. Di ba? May kita ko, minsan ang tao sasabihin nila, ay, kontento na ako sa buhay na ito. Kontento na ako dito. Kaya pansin nyo ba mga kabataan, parang nandoon kayo sa stage na lagi kayo naghahabol. Yeah, meron na kayong ganito, gusto nyo pa meron kayong ganyan, gusto nyo pa meron kayong ganito, gusto nyo pa meron kayong ganyan. Nandoon lagi yung paghahabol ng isang kabataan. Pero kung makikita nyo at mapapansin ninyo, young people, kung bakit yung contentment ninyo ay walang contentment, it's because there's no godliness on it. Kaya nga kahit nandoon kayo sa isang sitwasyon that you know na pinoprovide naman ng Diyos ang inyong pangangailangan, pero nandoon pa rin yung parang, you will always go for it, you will always go for it, you will always go for it. Bakit? It's because of the reason your contentment ay walang godliness. Kaya nga nandoon pa rin kayo kahit nandoon na kayo sa isang sitwasyon na you fix your commitment, you already made a commitment to God, na ito yung gagawin ko, pero nandoon pa rin kayo, paano kaya? Nandoon pa rin yung salitang, paano kaya? Di ba? Paano kaya? Nandoon pa rin yung salitang, anong mangyayari? Paano kaya? Bakit? You still have the fear. Okay? You still have the fear of things that na malulose ninyo or mawawala sa inyo. Di ba? You still have a fear of losing things from this world. Pero alam nyo po ba, young people, sa lahat na nakikinig na young people ngayon, if your contentment ay merong godliness, you're good. It is a great gain. Now, we sometimes thought that the great gain comes with the money of this world, comes with the fame of this world. No, that is not a great gain. Young people, yung hindi ka maging sikat, okay lang yun. Yung hindi ka makilala sa mundong ito, okay lang yun. That's not, wala yan. It has nothing to do with having a great gain. Wala yan. Pag sinabi mong ito yung bagay na gagawin mo, ito, ganito, ganyan, wala yan. It has nothing to do with great gain. But what has something to do with great gain is godliness with contentment. Kaya nga pag nandiyan ka na sa iyong commitment, makontento ka sa mga bagay na meron ka. Kasi alam nyo po ba, one of the hindrances of commitment, yung ang gagawin ng dyablo kapag hindi kanya madadaan sa isang bagay na akala niya doon kanya madadali, bibigyan kanya young people kasi alam ng dyablo kung paano ka kukunin. Tandaan mo yan, young people, ha? Alam ng dyablo kung paano ka kukunin. Alam ng dyablo kung ano yung ipapakita niya sa iyo na magdadala sa iyo sa isang sitwasyon that you will give up your commitment instead of continuing your commitment. Dadaling ka lagi ng dyablo sa dead end. Dadaling ka lagi ng dyablo doon sa part na kung saan ito na yung tinutukoy ko, ito na yung sinasabi mo, di ba? Ito yung gusto mo. Ipapakita sa iyo yan ng dyablo. Pero tandaan mo, ano man ang mga bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon, it is always fit to your commitment. Tingnan nyo, even pastors nowadays are having problems when it comes to money. Ibig sabihin ko, maraming record na ang pastor ay, even pastors are not excused when it comes to the temptation of the money. Kaya nga makikita mo, may mga pastor na pinagpapalit ang kanilang doktrina alang-alang sa pera. Diba? May mga pastor na pinagpapalit ang mga bagay alang-alang lang sa pera. Kaya nga napakaganda po nung sinabi ng ating mahal na pastor na huwag natin ibababa ang theology sa morality ng tao. Kasi kapag, again, theology is all about God. It is the study of God. Now, once we lowered our theology into the morality of the people, ang lalabas ay hindi na ability ng Diyos, kundi ability na ng tao. Na kapag lumabas na ang ability ng tao, dahil morality na ng tao ang nakikita, never mo nang makikita ang Diyos, young people. Kaya ganyan. Ngayon, tinan nyo, saan kayo dinadali? Sa kasikatan, sa pera. It seems like na wala na kayong time for Him. Now, you should remember that when you made a commitment to the Lord, no, kapag kayo ay gumawa ng commitment sa Diyos, defer not to take it. When thou vowest the vow, defer not to take it. Yan ang sabi po ng Bible. Kaya nga makikita po natin ang kahalagahan ng contentment, ng godliness with contentment.
is a great gain to your commitment. Yan po ang tatandaan ninyo. No, ano man ang mga bagay, okay, nag-commit ka na isang bagay. Well, let's say for example, those young people na nag-commit na mag-aral sa Bible school. You have committed your life to study in Bible school. Now, tandaan mo, ano man ang mga bagay na ibibigay sa iyo dyan ng Diyos, sakto yan sa pangangailangan mo sa pag-aaral mo sa Bible school. Young people, ano man ang mga bagay na kinumit mo sa Diyos, ano man ang ibibigay sa iyo ng mga na bagay ng Panginoon, sakto yan sa commitment mo para sa Kanya. Now, if you will look out of it, makikita mo you will long for anything. You will long for something. Now, give me this, give me that. I want this, I want that. Now, kapag yun ay pumasok na, it will drag you out from your commitment. It will push you away from your commitment rather than to push you in to your commitment. Diba? Ilalayo ka ng mga bagay na hindi binigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga from the very beginning ng ating topic, na back up of our commitment, mapapansin nyo, anong una kong binigay sa inyo na binigay sa inyo ng Diyos? Tao. Tao na kung saan yung mga godly counselors ng buhay ninyo. Pangalawa, salitaan ng Diyos, nandiyan dyan. And then so on and so forth, hanggang sa makarating tayo sa prayer, hanggang sa makarating tayo dito ngayon sa contentment natin pinag-uusapan. Now, it is very, very much important for you to notice this, young people, because if you will not focus on this topic, sayang ang ginawa mong commitment. Nasa third week na ba tayo, Sir John, ng July? Tama ba? Nasa third week na tayo ng July, mga kapatid. Malapit na matapos. Lampas ka na sa kalahati ng taon. June is the half of the year. Lampas ka na doon, nasa July ka na, pagkatapos nito, August, September, October, November, December. After this 2025 year of commitment is done. Now my question is, young people, what happened to your commitment? What happened to your commitment? What happened to those commitment that you already committed to God? Nasaan na yun ngayon? Di ba? Kaya nga nais ko pong sabihin sa mga young people na nakikinig mo ngayon, no, wag niyo sabayan ang programa na ito na kasi kaya mo kasi nasasabi yan kasi ganito, kasi ganyan. No. Again, kalimutan mo yan. Let the Holy Spirit work in your life right now na pangunahan ka, nabigyan ka ng bukas na puso at bukas na kaisipan para sa gayon ay makita mo that godliness with contentment is a great gain to your commitment. Ano man ang meron ka ngayon, tandaan mo, sakto na yan sa pangangailangan mo sa commitment mo. Kasi kung susobra ka dyan, baka maging delikado yung commitment mo. Baka mailagay sa alanganin yung commitment mo. Kaya nga nais ko sabihin sa lahat ng mga young people. Sabi ng Bible dyan, but godliness with contentment. Okay, nandiyan ka na sa contentment stage mo. Lagyan mo ng godliness yan. Anong ibig sabihin? Always think about something na paano ka magiging kontento kapag ang ginamit mo ay mga bagay na para sa Diyos. Pag ang iniisip mo ay laging patungkol sa Panginoon, ano ang magagawa mo para sa Panginoon sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ano ang pwedeng maisukli mo sa Panginoon. Kaya nga ganun yung tanong ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ganun na lang yung tanong ni David sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya, anong pwede niya maibalik sa Panginoon? Kung ganyan ang iisipin mo, alam mo ba, young people, team focus and team preparation, magiging kontento ka sa lahat ng bagay na meron ka. Magiging kontento ka sa lahat ng bagay na meron ka at hindi ka na maghahabol ng mga bagay sa ibabaw ng mundo na ito. Bakit? Your contentment has godliness on it. Di ba? Isipin mo lagi bilang isang kabataan, when you go outside dyan, tandaan mo, compromising is always there. You have to compromise in order for you to be in this world. Pero nais kong sabihin sa inyo, young people, di mo kailangan gawin yun. Di mo kailangan gawin mag-compromise, di mo kailangan isuko ang iyong integrity. Hindi mo kailangan ibigay ang integridad mo sa ibabaw ng mundo na ito just for you to say na in ka sa mundo na ito. No, be content what you have. Lagyan mo pa yan ng isip na ano ba ang pinakamagandang gawin ko para sa Panginoon, para mapanatili ko to. Now, try to imagine if you have godliness with contentment. Sabi nga ng Bible, it is a great gain. Sino pang tatalo dyan? Wala na. Kaya nga, young people, sa lahat, again, we're not here to condemn you.
We're here to challenge you and to wake you up. To remember, maring may mga ilan sa mga kabataan ngayon, may mga magulang tayo na nanonood dito. Maring ilan sa mga kabataan ngayon ang alam nyo po, nabilay sa mga magulang ay meron silang nabitawang commitment sa Diyos. It's not too late for them to be encouraged once again. Kung sila man ay dating merong mga may ministry dito sa simbahan, hindi masama. Kung ipapaalala natin sa kanila ulit, anak, naalala mo ba yung ministry na binitawan mo sa Panginoon? Naalala mo ba yung ministry na ikinumit mo sa Panginoon? You can return to it. Just made a proper commitment, make a good relationship, and be content what you have right now. Yung anuman ng mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos, yan na yan. Sakto yan. Kaya maraming kabataan, alam nyo po ba, again, we're not here to condemn people. We're here to encourage you by making you realize the reality of what is happening around us. Diba? Makikita nyo po, isa sa mga dahilan kung bakit madaling i-give up ng young people ang kanilang mga ministry over the things of this world, they just have contentment, but their contentment has no godliness on it. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang contentment, tinan niyo po ang contentment na tinuturo ng mundo na ito, get what you want. That's contentment. Get what you want. Now, what is the very essence of the word contentment? It means to satisfy. To satisfy. Ibig sabihin, to be satisfied rather. To be satisfied. Ibig sabihin, the fulfillment is there. Meron ng fulfillment dyan. Now, how come that you can, that the world will teach you to get what you want at ang tawag nila ay contentment? No. It is longing, not contentment. Getting what you want is always longing for what you want and not what you need. But with godliness, with contentment is great gain. It's because you have the fulfillment that you get what you need and not you got what you want. Diba? You got what you need. Ibig sabihin, nakuha mo yung kailangan mo at hindi mo nakuha yung gusto mo. That is godliness with contentment. Kaya nga sabi ng Bible, it is a great gain. Now, imagine this young people, you back godliness with contentment became the backup of your commitment. Ang lakas niyan. Mahirap itumba yan. Parang kahapon, nag-uusap po kami, o kanina madaling araw pala. Nag-uusap kami ng aking pong misis, si Shobe at si Ma'am Ara. May sinasabi siya sa akin about their class name. Sabi ko, mali. Mali ang class name because we're more than that. If you will settle for that, you will settle for less. Bakit the Bible is always teaching us that we're more than that word? Kaya nga may pinresent ako sa kanila, sabi ko, tinan nyo to. Pag-isipan nyo to. Pag-isipan nyo tong class name na to. Sabi ko, ganyan-ganyan lang yan. Pero alam nyo ba, ang bigat niyang class name na yan? It comes with great responsibility. That class name na pinresent ko sa kanila, sabi ko, it comes with great responsibility. Hindi yan basta-basta na pangalan lang. Alam nyo po ba, ganyan dapat sa atin. Yung commitment natin ay hindi po basta-basta. It comes with great responsibility because it should be happening right now sa buhay nyo, yung process ng commitment. Sabi ko nga, di ba sa inyo, kung matatandaan nyo, commitment are meant to be enjoyed. And commitment are meant to happen. Ibig sabihin, kailangan mangyari yan. Bakit? Ang sabi ng Bible, Diyos ang magdadala sa iyo sa katagumpayan ng iyong commitment. Now, who can stop that? Now, pwede nyo po ba sabihin sa akin dito sa comment section kung sino kayang pumigil sa commitment natin sa Diyos? Hindi, di ba? Walang may kayang pumigil sa commitment natin sa Diyos. Kaya nga ang pinakamahalagang gawin po natin, pinakamahalaga na gawin nyo, young people, is what? To have a godliness with contentment. That's the best thing that you need to do right now bilang isang kabataan. Okay? Now, kaya nga sabi ko sa inyo, ako ay naniniwala na sa lahat ng mga kapatiran natin na nanonood ngayon, I don't know or how you will do it, but by any means necessary, young people, team focus, team prep, alam ko may mga ginagawa kayo ng ganitong oras, but by any means necessary, try to watch the replay of it. Try to watch the replay of it so that you will realize
na ito pala ang pinakakailangan mo. Ito pala yung pinaka-inaasam-asam mo. Sa lahat ng mga bagay, ito pala yon. Ito pala yung kailangan mo. Alright? So I hope that you've been blessed. Pasensyahan nyo na po, hanggang dyan muna tayo dahil baka maubos yung boses natin. Meron pa tayong programa mamaya. Okay? So hanggang dyan po muna tayo, but I do believe na naging blessing po ang programa na ito sa lahat ng mga sumubaybay at sa lahat ng mga young people. Sa mga adults na sumubaybay, if you want to learn something, you can. Kaya hindi porket for the young people ito, tandaan nyo po, ang pinag-uusapan natin ay Bible at pattern natin ay salita ng Diyos. You can learn something from it. Okay? So again, maraming salamat po at ako'y naniniwala sa lahat ng mga kabataan na sumubaybay sa ating programa ay meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyo lahat, and sa ngalan ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyo pong host po ngayon, Brother Maki, along with Sir John, Sir Vince here, and si Sir Romer wala, may karamdaman si Sir Romer ngayon. Hindi ata kasi siya na-chat eh. So, yan, I do believe that meron kayo natutunan sa programa ito. Maraming salamat po. Team Focus, I'll see you later sa pinaka-paborito niyong programa tuwing gabi, Staying Alive. And once again, this is your favorite noontime show, The Baptist Lunch. God bless you all. On top of all this, all I can say is to God be the glory. Bye-bye. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahat.